Sila ay may damdamin. Magandang damdamin. Pag-ibig sa isa't isa. Yung twist na binanggit ni Gray kanina ay biglang nagkasense. Her aunt wasn't protecting her from stalker. Pinipigilan niya si Gray na makalapit ayon sa utos ng doktor. We need proof, sabi ni Hailey. Iba ang boses niya, mas malakas na ngayong nag-click na ang mga piraso. We have to show them. I remember. I choose this. Alam ko kung saan natin ito makukuha, sabi ni Gray. Kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Yung apartment natin. Mabilis silang kumilos. Kinuha ni Gray ang isang silver na auto. Ang kotse na inaakala niyang sumusunod sa kanya ay nabuhay. Ang buong biyahe nila sa kalsada ay intense. Ang katahimikan ay napuno ng hindi nasabi na kasaysayan at bagong pangangailangan ng madali ang pagkilos. Sila ay isang koponan ngayon. Pinagbuklod ng isang pinagsasaluang sirang nakaraan. Habang papunta sila sa parking lot ng isang maliit na hindi matukoy na apartment complex, hindi pamilyar si Hailey sa lugar na muling sumabog ang mundo sa kaguluhan. Ang isa pang kotse ay huminto sa likuran nila na sinusundan kaagad ng maraming police cruiser na epektibong humarang sa daan. Kotse iyon ang tiyahin niya at may kasamang mga pulis. Kumpleto na ang palabas. Go! Kunin mo ang album at ang hard drive. Ako nang bahala dito, sabi ni Gray. Room 1512. Nasa ibabaw ng pinto ang susi. Tumakbo si Hailey. Sa wakas, naramdaman niya sa sarili niya na kumikilos na siya ayon sa nararapat. Diretsong elevator at pagdating sa pinto ay kinapa niya ang susi. Tunulak niya ang pinto ng kanilang shared apartment at tumakbo papasok sa kanilang kwarto. Hinanap niya ang pakay. Hinuha niya ang mga partikular na photo album mula sa tuktok ng istante ng aparador at isang backup na hard drive mula sa desk drawer. Biglang lumabas ng apartment building si Hailey. Nakita niya na rin na bumaba ang kanyang tiyahin sa kanyang sasakyan. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala at galit kay Gray. Gray, I told you to leave her alone. Ini-stress mo siya. Sigaw ng tiyahin ni Hailey. Tumakbo si Hailey palapit kay Gray. Hawak ang photo album na parang kalasag. No, auntie. He's not. I remember enough. At least. Binuksan ni Hailey ang album na ipinakita ang larawan nilang nagtatawanan sa dalampasigan. Isang taon na ang nakalipas. Natigilan ang kanyang tiyahin. Nakita ang pagkakilala sa mga mata ni Hailey. Ang salaysay ay nagbabago sa real time. Lumapit si Hailey kay Gray na nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Pinili kong makasama siya, sabi ni Hailey, diretso nakatingin sa mata ng tiyahin. We'll work through the rest of this together. Sandaling nanahimik at tuminto ang oras ng bawat tao sa nasabing park. Pumasok na ng auto si Gray. Niyaya si Hailey sa pamamagitan ng pagtango ng ulo nito. Sumakay din si Hailey sa passenger seat ng auto na dala nila ni Gray. Nakatayo sa parking lot ang tiyahin. Talunan, ngunit marahil ay naiintindihan. Pinaandar na ni Gray ang sasakyan. Ang silver na auto ay marahang umaandar paalis. Naiiwan ang mga nakaraang salungatan. Binuksan ni Gray ang stereo. Hinahaplos ni Hailey ang kamay niya. Ngumiti siya. Gumaan ang loob. Ang tingin sa kanya ni Hailey ay hindi na bilang isang estranghero. Hindi bilang isang stalker, ngunit bilang lalaking mahal niya. Isang hinaharap na puno ng mga umieko ng pag-asa na lumalawak sa kanilang harapan. Isang malupit na bang ang bumasak sa katahimikan. Nagulantak si Hailey. Agad na kumabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumingalinga. Tinitingnan ang kalsada sa labas ng sasakyan kung saan nanggaling ang putok. Masyadong malakas ang tunog. Sobrang lapit. Siguradong isang pagbaril. Isang mahigpit at malamig na takot ang bumalot sa kanyang tiyan. Lumingon siya. Desperado na may hinahanap. Nakita niya ang kanyang tiyahin. Nasa labas pa rin ang kanyang tiyahin, nakatayo siya ng perpekto
May hawak na itim na baril, diretsong nakatutok ang sandata sa kotse kung saan nakasakay sila ni Gray. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang realisasyon ay tumama ng gusto kay Hailey nang huminto at bumangga sa isang sulok ng basura ng kanilang sinasakyan. Ang panganib ay hindi ibang tao, ito ay pamilya. Isang mabigat na damdamin ang bumalot kay Hailey. Isang katawan na marahas na bumagsak sa kanyang kandungan. Pinipilit ang hininga mula sa kanyang mga baga. Tumingin siya sa ibaba. May sumisigaw sa kanyang lalamunan. Si Gray yun. Hindi gumagalaw si Gray. Napuno ng mainit at metal na amoy bala ang maliit na espasyo ng loob ng sasakyan ni Gray. Isang namumulaklak na pulang mantsa ang mabilis na kumakalat sa dibdib ni Gray kung saan mismo tumama ang bala. Hindi ito totoo. Totoo ba ito? Tanong ni Hailey sa sarili. Ito ay dugo. Tumaas ang adrenaline, ang mundo sa isang slow motion na bangungot. Nawala ang ingay sa labas. Ang tanging na pagtutuunan niya ng pansin ay ang nakakatakot at mabigat na katahimikan ng katawan ng kanyang mahal na bumagsak sa kanya. Natamaan si Gray. Nasaktan si Gray. At nasa tiyahin niya ang baril. Nanatiling frozen ang tiyahin niya, nakatutok pa rin ang baril sa sasakyan. Sa kabila ng matigas na postura ng isang mamamatay tao, nakita ni Hailey ang pagkislap ng luha sa mga mata ng kanyang tiyahin mula sa malayo. Ang itsura ng isang baluktot na desisyon, sira na kawalan ng pag-asa. Isang hilaw na hiyaw ang pumunit mula sa lalamunan ng kanyang tiyahin. Ang mga salitang lumabas ay isang galit na kasakal na hikbi na pumutol sa katahimikan. Gray, you're so unfair. You told me to love me. You told me na gagawin mo lahat para sa akin. Hindi para kay Hailey. Paano mo nagawa sa akin to? Ang mga akusasyon ay tumama kay Hailey ng mas malakas kaysa anumang pisikal na suntok. Ano? Nasira agad ang katotohanang alam niya. Ang pagkalito ay isang puting ingay na pumupuno sa kanyang bungo. Kasinungalingan, mga lihim, pagkakanulo. Hindi niya na alam kung ano ang paniniwalaan. Yakap-yakap ang mabigat na katawan ni Gray sa kanyang kandungan at ang mga salitang umaalingaw-ngaw sa limitadong espasyo na binitawan ng kanyang tiyahin. Sa wakas ay sumigaw ang mga sirena sa malapit. Isang magulong dagsa ng asul at pulang ilaw ang bumabaha sa eksena. Ang mga naka-uniforming opisyal sa kalye nagtatagpo sa nag-iisang umiiyak na figura na may baril.